Alam niyo ba na may ilang bagay na hindi dapat gawin habang umiinom ng gamot sa high blood pressure tulad ng amlodipine, losartan, at iba pang maintenance na gamot? Kung hindi mo iniiwasan ang mga bawal na ito, maaaring hindi maging epektibo ang gamot mo o mas lumala pa ang iyong kondisyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 12 bawal na dapat iwasan para mas maging epektibo ang gamot sa high blood pressure. Huwag kalimutang tapusin ang video para malaman din ang tamang target blood pressure para sa iba't ibang kondisyon. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang tamang blood pressure? Bago tayo magsimula, ano nga ba ang tamang blood pressure? Kadalasan, ang ideal blood pressure ay 120/80 at ang high blood pressure ay nagsisimula sa 140/90. Pero hindi lahat ay pare-pareho. Ang tamang blood pressure ay depende sa iyong edad, kalusugan, at mga kondisyong tulad ng diabetes o sakit sa kidney. Kaya't mahalaga na alamin ang tamang target para sa iyo. Bawal gawin number 1, sobrang kape at energy drinks. Ang caffeine ay nagpapataas ng blood pressure. Kaya't kung umiinom ka ng gamot sa high blood, bawasan ang pag-inom ng kape, energy drinks, at iba pang inumin na may mataas na caffeine content. Delikado ito lalo na kung may heart condition ka na rin. Bawal gawin number 2, pagkain ng processed foods. Bukod sa maalat, karamihan sa mga processed foods ay may mga preservative na hindi maganda para sa puso. Iwasan ang mga hotdog, canned meat, instant noodles, at iba pang fast food. Ang mga ito ay nagdadagdag ng unhealthy fats at sodium na nagpapataas ng blood pressure. Bawal gawin number 3, grapefruit o suha. Ang pagkain ng grapefruit o suha ay maaaring magdulot ng interaksyon sa ilang gamot tulad ng amlodipine at losartan. Pinapataas nito ang level ng gamot sa dugo na maaaring magdulot ng komplikasyon. Iwasan ang sobrang dami ng suha kung umiinom ka ng gamot sa high blood. Bawal gawin number 4, mga maalat na pagkain. Ang asin ay isang malaking kalaban ng mga may high blood. Kung umiinom ka ng gamot tulad ng amlodipine, losartan o diuretics, iwasan ang maalat na pagkain. Sobrang asin ay nagpapataas ng blood pressure at binabawasan ang bisa ng iyong gamot. Ilang halimbawa ay processed food, canned goods, at mga chichirya. Bawal gawin number 5, sobrang alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magpalala ng high blood pressure. Kung umiinom ka ng gamot sa high blood, lalo na ang losartan o amlodipine, iwasan ang madalas na pag-inom ng alak. Limitahan ito sa isang bote ng beer o isang baso ng red wine, pero mas mainam kung iiwasan ng tuluyan. Bawal gawin number 6, pain relievers. Ang mga pain relievers gaya ng ibuprofen, naproxen, at mefenamic acid ay maaaring magpataas ng blood pressure. Iwasan ang madalas na paggamit ng mga ito dahil maaari ring makasira ng kidney na magreresulta sa mas mataas pang blood pressure. Kumonsulta sa doktor bago uminom ng pain relievers. Bawal gawin number 7, mga decongestants. Kung may sipon ka, mag-ingat sa pag-inom ng mga gamot na may decongestants dahil maaaring tumaas bigla ang blood pressure mo. Pumili ng gamot sa sipon na walang decongestant at magpakonsulta sa doktor kung alin ang ligtas para sa iyo. Bawal gawin number 8, sobrang stress. Ang stress ay isang malaking trigger ng high blood pressure. Kahit na may maintenance ka, kung palaging mataas ang stress level mo, hindi magiging sapat ang bisa ng gamot mo. Mag-practice ng relaxation techniques gaya ng deep breathing, meditation, o paglalakad para mabawasan ang stress. Bawal gawin number 9, hindi tamang oras ng pag-inom ng gamot. Mahalaga na sundin ang tamang oras ng pag-inom ng gamot.
Kung hindi ka regular na umiinom ng gamot sa tamang oras, hindi magiging epektibo ang epekto nito. Ilang gamot, gaya ng losartan, ay mas epektibo kapag iniinom tuwing gabi. Kaya't sundin ang payo ng doktor tungkol sa tamang schedule. Bawal gawin number 10, pagbubuntis. Ang ilang gamot sa high blood, gaya ng losartan at enalapril, ay hindi ligtas sa buntis dahil maaaring magdulot ng abnormality sa sanggol. Kung plano mong magbuntis, agad na kumonsulta sa doktor para sa mas ligtas na alternatibo tulad ng methyldopa o hydralazine. Bawal gawin number 11, paninigarilyo. Nakaka-high blood ang paninigarilyo dahil pinapaliit nito ang mga ugat at pinapataas ang presyon. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa high blood, iwasan ang paninigarilyo dahil maaaring mapawalang bisa ang gamot mo. Bawal gawin number 12, biglaang pagpapatigil ng gamot. Huwag na huwag itigil ang pag-inom ng gamot ng biglaan nang walang konsultasyon sa doktor. Kapag biglang itinigil ang gamot, maaaring bumalik ng mas malala ang high blood pressure at magdulot ng komplikasyon tulad ng stroke o heart attack. Palaging kumonsulta sa doktor kung balak mong baguhin ang iyong maintenance. Palaging kumonsulta sa doktor para sa tamang blood pressure goals at tamang schedule ng pag-inom ng gamot. Iwasan ang mga bawal na ito para masiguro mong epektibo ang gamot sa high blood pressure mo. I-share ang video na ito sa mga kakilala upang makatulong na mapanatili ang kanilang kalusugan. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na inyong tinanggap mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na siyang sa Diyos. Amen. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.